Yan ang pagkakataon, maging presidente ng Pilipinas. Hindi pa ako sa ginawa ni Tatay Digong, kulang pa yun. Kasi bakit kulang? Nung dati, nagmamaniho ako. Nung panahon ni Tatay Digong, kahit bukas yung pinto ng jeep, yung cellphone ko nandyan sa gilid ko, pagising ko, makatulog ko, pagising ko, nandyan pa rin. Pero ngayon, simula nung si BBM na namuno sa Pilipinas, anong nangyari? Recorded yan. 2 cellphone ko. May police blotter ako sa Paranaque Police Station. Pagising ko, wala ng cellphone ko. Kaya, ganun kasakit. Tapos, ang sobra pang pahirap sa amin. Kasi isa akong TNBS driver. At saka, pag nag-process ka ngayon ng PA o may mga transaksyon ka sa LTO at saka LTFRB, makikita nyo lantaran yung sasalubong sa inyo. Sasalubungin kayo yung mga maliliit na buhaya sa labas. Kasi sila may koneksyon sa loob. So ibig sabihin yung mga buhaya sa labas, pinapakain nila yung pira natin o yung pira namin doon sa mga buhaya na mga malalaking buhaya na nasa loob. Kaya ako, reality to, yung sinasabi ko dito, pinaglaanan ko ng panahon. Kaya ako mananawagan sa lahat ng mga driver sa buong Pilipinas o sa buong mundo, sa lahat ng Pilipino na may hawak na professional driver's license o non-professional driver's license. Ako'y mula sa puso, nagpapasalamat ako kay Tatay Digong kasi bakit ako bilib sa kanya. Nung sinabi niya na yung driver's license, gawin ko yung 5 years, na-implement agad, naging 10 years pa pag wala kay violation. Kaya ganun ko siya kaidol dahil sobrang effective siya sa tungkulin niya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya sobrang sakit. Isipin nyo, yung passport, sinabi niya, gawin kong 10 years, may passport din ako. So, pag sinabi niya na gawin 10 years, nangyari agad, naging 10 years. So, pag nag-renew kasi malaking luwag yan sa atin ng mga Pilipino. Pag ikaw pumunta, mag-renew every 3 years ng driver's license, ang haba ng pila. So, napakaluwag. So, ganun. So, ilang milyon ang may hawak na driver's license sa buong Pilipinas. Kung ako, nakinaban ako, nakabinipit ako sa pag-implement ni Tatay Digong sa driver's license na ginawa niyang 5 years at naging 10 years, sino naman ang nakabinipit sa akin sa pamagitan ng driver's license ko? Number 1, yung family ko, relatives ko, friends ko, lahat na nakikinabang sa akin, nakakatulong yan sa pamagitan doon sa mga benepisyo na direkta kong natanggap mula sa pag-implement at sa isang verbal na sinasabi lang ni Tatay Digong, verbal instruction na yung mga driver's license gawing 5 years tapos maging 10 years pag walang violation. Napakaluwag yan sa aming mga driver. Kaya ako sa lahat ng driver sa buong Pilipinas, manawagan ako, suportahan natin si VP Sara Duterte. Kasi kahit ibalmitin natin sa lahat ng politiko sa buong Pilipinas, wala na tayong ibang mapagkatiwalaan, kundi Duterte lang talaga. Kasi ako, lahat hindi ako nagsasalita ngayon dito na lagi na akong nagsasalita. First time ko to pumunta dito. Grabe ang emosyon ni Kuya. Ngayon, isipin nyo, kahit ilan dyan, alam nyo, ako, kahit wala pang campaign period, pero gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng pamilya ko, sa lahat ng mga Pilipino, kung maaari, lahat ng i-endorso ni Tatay Digong, yon ang suportahan natin, sikat man sila o hindi, basta, yon ang suportahan natin. Kasi alam natin, yung mga Duterte ay may malasakit sa bayan. Tingnan nyo naman si Tatay Digong, kung ano siya nung pumasok sa politika at paglabas niya hanggang ngayon. Naging bilyonaryo ba siya?
wala, ordinaryo pa rin siya Pilipino. Kaya ako hindi ko namimit, hindi ako pumunta dito kasi bayaran ako, binabayaran ako ni Duterte o sino mang tao para magsalita. Kusang loob ko ito, pumunta dito para magsalita, para ilabas ko yung saloobin, para maramdaman at kung maaari makakuha tayo ng suporta sa lahat ng mga kamag-anak ko, kaibigan at saka sa lahat ng mga Pilipino. Kasi hindi talaga, sobra talaga. Ako gusto kong sabihin, pero hindi ko pwedeng masabi dito ngayon na yung conversation tungkol sa korupsyon. Kasi wala akong direct na ebidensya. Kasi may mga tao na kinukulik. Kasi nagpa-process ako ng dahil isa akong TNBS driver, nagpa-process ako ng Provisional Authority sa LTFRB. Dati, pag nag-renew kami ng PA sa LTFRB, i-present lang namin doon sa LTFRB yung PA namin. Tatatakan lang yon, ang babayaran namin 260 pesos lang. Pero ngayon, lahat ng TNBS na nandito, wala dito, lahat ng napanood, alam na alam nila. Tingnan nyo yung LTFRB. Na sa paligid, sobrang daming buhaya. Tapos, grabe talaga. Kaya, sobrang dami ko sanang sasabihin. Pero yung iba nakalimutan ko dahil emosyonal na ako. Kaya, sa lahat ng mga Duterte supporters, huwag na tayong manawagan na magkaisa ang Pilipino. Dahil kailanman, simula nung maliit ako, panawagan na yan, yung mga nanawagan na magkaisa, namatay na. Pero nagkaisa ba tayo? Wala. So kailangan lang ang maturity. So kailangan lahat ng mga Duterte supporters o lahat ng gustong pagbabago, pumunta kayo dito at ipakita natin ang ating suporta kay Vice President Sara Duterte. Kasi isipin nyo, lahat ng halatang-halata yung Kongreso mag-imbestiga sa kanya. Bakit? Hindi ako abogado, ordinary Filipino lang ako. So, kung pag-usapan natin ang legality, wala akong knowledge. Pero yung nakikita lang natin on screen na grabe yung panggigipit kay Vice President Sara Duterte. Imagine niyo, hindi lang siya ang may hawak ng confidential fund. Lahat, simula mayor, hindi ko lang kabisado lahat, pero ang alam ko, yung executive position, mayor, governor, vice presidente at saka presidente, mayroon yan silang confidential fund. Hindi ko pa alam sa iba. Pero bakit si Madam Sara lang ang gigipitin nila? Tapos, sa daming nangyayaring korupsyon dito, nakitang-kita ng mga tao, bakit hindi nila pinapaimbestigahan? Pinipersonal nila dahil pumalag na si Madam Sara Duterte. Hindi na matiis ni Madam Sara Duterte na yung ginagawa ng administrasyon ngayon na sobrang lantaran ng korupsyon. Sobrang pahirap sa mga Pilipino. Kaya, sana kayong mga nakikinabang sa mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte, pumunta na kayo dito kasi ito na pagkakataon. Ako, nagpapaalam ako sa mga anak ko. Sabi ko, mga estudyante ba kayo? Sabi nila gusto lang sumama dito. Pero sabi ko, bawal kayo kasi minor. Obligasyon ng parents, obligasyon ko kayo. So, sabi ko, dyan na lang kayo. Focus muna kayo sa pag-aaral. Kasi naawa na sila ni Madam Sara. Ako, hindi ako kilala ng mga Duterte. Ako, kung sasabihin ko sa inyo, nag-umpisa ako mag-volunteer sa politics. Simula nung time ni Gloria Macapagal Arroyo, lakas si Inti Parte, nag-volunteer na ako at the time. So, during that time, I was a second year college at the time. Tapos, hanggang sa Aquino administration, dilawan ako. Nandyan ang record ko. Legit na dilawan ako kasi volunteer ako ng Liberal Party of the Philippines. Volunteer ako, nanalo lahat ng candidate from national down to local. Kaya ako na-employed sa City Government of Dipolog dahil nag-volunteer ako sa City Mayor at saka sa partido. Kaya
Ngayon, hindi ko na talaga matiis. Sobrang sakit na mapapanood po sa social media, sa Facebook o sa mainstream media na puro lang panggigipit kay Sara Duterte. Hindi ko kilala, uulitin ko sa inyo, hindi ko kilala si Madam Vice President. Hindi nila ako kilala pero sila kilala ko kasi napakaganda. Ito pa guys, ito bakit naging idol ko mga Duterte, sasabihin ko sa inyo. First time in history na experience ko sa Davao City. Nagmamaniho ako, nagsasakyan doon. Pumasok ako sa one way. Ngayon, pinara ako ng pulis. Yung pulis na pumara sa akin, pinara ako, in-explain ko sa kanya na may meeting yung boss ko sa Apo View Hotel. Naligaw ako kasi hindi ko kabisado ang area. Ngayon, sabi niya, denied ako ng pulis. Pag-guide niya sa akin, nagbigay ako ng pangkape 300. Hindi tinanggap ng pulis kasi bawal sa Davao yung kotong at korupsyon. Doon ako napapabilib kasi sabi ng pulis, hindi niya ipagpalit yung profesyon niya at trabaho niya para sa pira lang. Kasi hindi papayagan ni Mayor Duterte dati, hindi pa siya Pangulo. Hindi papayagan ng ganong mga kotong sa syudad niya. Kaya doon nag-umpisa na idol ko talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Second, sa Davao pa rin, nagkaroon ako ng overspeeding. May guns, speed gunner doon. Nabaril ako. Ngayon, na-overspeeding ako. Kinausap ko lang yung enforcer, nag-explain, nagmabadali lang yung boss ko. Pinagbigyan kami na walang ticket at walang kapalit na pera. Kaya ganun ako kabilib sa mga Duterte. Kaya yung iba, sa next na lang, kasi marami na akong gustong sabihin pero mapahaba na. So baka marami pang gustong magsalita. So hanggang dito na lang at panawagan ko sa lahat ng Pilipino na magkaisa na tayo at suportahan natin at pumunta na kayo dito mismo sa ITSA. Ipakita natin ang suporta natin para hindi man tayo mangangako na tayong lahat maging mayaman pag Duterte ang nakaupo. Pero luluwag ang buhay ng mga Pilipino dahil walang korupsyon. Kaya yun lang at maraming salamat.